Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na hallelujah. Mas malakas na hallelujah. God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Ating ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go. And I'm not extreme. Palapakan nga natin si Lord. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, 1, 2, 3, go. Ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda. Mas pabuti ng pabuti. Mas pasagana ng pasagana. Mas payaman ng payaman. At mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka talaga, muli palakpakan mo ang ating Panginoon. Praise God. At kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, ako'y masaya ngayon at nakasama kita. Yan. Sa kabila naman, sabihin mo, napakasaya ko talaga ngayon at nakasama kita. Praise God. Sa oras na ito, tayo po ay magkakaroon ng bagong series. Ngayon po ay buwan na ng Agosto. Augusto. Okay? So tayo po ay papasok sa panibagong series. Dahil po, ang series po natin for this month of August sa ating second service. Yan, wait lang po. Magkaiba po ang series natin ng first service at second service. Yung mga gusto pong umattend ng first service, pwede pa rin po umattend. Ang series po natin sa first service is Destined to Success. Okay? Para mas maganda yata ang topic sa first service, doon na lang ako attend. Pero mas masaya dito sa second service. Bakit? Ang ating pong series for the whole month ay pinamagatan ko pong 1, 2, 3, go! Sino po sa inyo itong gustong maging masaya? Sino po sa inyo itong gusto niyang maging masaya? Tinan mo nga yung katabi mo kung masaya. Makinig po ay mabuti. Isa sa pinakamahalaga sa isang tao para magpatuloy siya sa buhay ay maging masaya. Ang isang taong nagtatrabaho na walang kasiyahan, papagod yan, mag-quit yan. Amen? Sa isang relasyon na walang kasiyahan o hindi masaya, titigil yan. Diba? Hindi yan tatagal. Amen? Sa lahat ng ginagawa natin, kapag wala yung joy, it won't last. Amen? Even sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag wala na yung kagalakan, yung joy sa ating paglilingkod sa Panginoon, one of this day, titigil ka rin. So anong punto natin for this month of August? Gusto ng Diyos na i-restore sa atin yung kagalakan. Na sa bawat araw ng ating buhay, simula ngayong araw na ito, pipiliin mong maging masaya. Uulitin ko, simula sa araw na ito, pipiliin mong maging masaya. Sabi mo nga sa iyong katabi, choose to be happy. Amen? Ngayon po, ang first topic po natin for our series na Joy ay pinamagatan ko pong How to Have Joy. Sino po sa inyo itong gustong magkaroon ng joy? Hindi po yung panghugas ng pinggan. Mura lang po yun. Okay? Yung joy na ino-offer sa atin ng Panginoon na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Ito po yung joy na galing sa ating Panginoon. Unspeakable joy. Joy na talagang hindi natin kayang contain. At ngayong umagang ito, gustong ituro sa atin ng Panginoon kung papaano natin mararanasan ang kagalakan. Sino sa inyo itong handa ng makinig ng salita ng Panginoon?
Lahat nga po ng handa na pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Remember, God made this day for you to rejoice. Psalms 118 verse 24, sabi po ng Panginoon, sabi po sa Biblia, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ulitin ko po ha. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So remember, God made this day for you to rejoice. Ginawa ng Diyos ang araw na ito para ikaw ay maging masaya. Masyadong maganda ang araw na ito para ikaw ay maging malungkot. Sabihin mo nga yan sa iyong katabi, masyadong maganda ang araw na ito para ikaw ay maging malungkot. Ipakita mo naman ang iyong ngiti sa iyong katabi. Masaya ang araw na ito. Masyadong masaya ang araw na ito at maganda ang araw na ito para ikaw ay maging malungkot. Ginawa ng Diyos ang araw na ito for you to rejoice. Kaya ka nagising, kaya ka buhay ngayon dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay maging masaya. Siguro tatanungin mo, ano ang maganda sa araw? Ano ba ang maganda sa araw na ito? Ang nakikita ko hindi maganda. Tumingin ako sa kanan, hindi maganda. Sa kaliwa, hindi pa rin maganda. Grabe naman kayo. Tingnan nyo nga yung katabi mo, maganda ba yan? Gwapo ba yan? Every day is a brand new day to experience the goodness of God. Yun po yung kinagandahan ng bawat araw na ginagawa ng Diyos para sa atin. Ito ay pagpapakita o pagpapatunay na ang Diyos natin ay mabuti at gustong iparanas ng Diyos sa atin ang kanyang kabutihan. Kaya lagi mong tatandaan para ikaw ay maging masaya. Tandaan mo na ginawa ng Diyos ang araw na ito hindi para sumimangot, hindi para ikaw ay maging malungkot. Ginawa ng Diyos ang araw na ito para ikaw ay maging masaya. Sabi mo nga sa iyong katabi, smile ka naman dyan. Amen? Every day is a brand new day to experience the goodness of God. Mabuti si Lord at gusto niyang iparanas sa iyo ang kanyang kabutihan. Kapag ka alam mong mabuti si Lord, meron kang expectation at joy na laging abangan kung ano ang gagawin ng Diyos sa araw na ito. Ito, pagkagising ninyo, isipin mo, nagising ka dahil ginawa ng Diyos ang araw na ito para sa iyo. Amen? Para sa iyo, hindi para maging malungkot, kundi para sa iyo, para ikaw ay maging masaya. Amen? Amen po ba? Ginawa ng Diyos ang araw na ito para tayo ay magsaya, kaya di ka papayag na may sisira nito. Pwede ba natin basahin yung part na yan? Kumbaga, maging confident ka na sinasabi ito. 1, 2, 3, go! Kaya di ako papayag na may sisira nito. Yan dapat ang maging prinsipyo mo sa bawat araw. Kung may mag-away sa aking harapan, hindi masisira ang araw ko nang dahil sa kanila. Ginawa ng Diyos ang araw na to para maging masaya ako. Ano naman kung may naninira sa akin? Hindi ako magpapa-apekto sa mga naninira sa akin. Bakit? Ginawa ng Diyos ang araw na ito, hindi para mag-isip ako ng kung ano-ano, kundi para maging masaya. Being happy, to be happy is a choice. Piliin mo maging masaya, anuman ang circumstances na nararanasan mo, anuman ang nakikita mo. Huwag kang papayag na may isang tao o may sitwasyon na sisira ng magandang araw mo. Masyadong maganda ang araw ko. Masyadong masaya ang araw ko. At hindi tayo papayag na may sisira nito. Kahit yung jeepney driver na hindi ka sinuklian, okay lang yan. Masaya ka pa rin.
Kahit yung tricycle driver na inikot ka, tas ang mahal ng pamasahe. Okay lang yan. Kahit kanina bumili ka ng saging, merong isang bulok. Okay lang yan. Hindi ako papayag na anumang circumstances or sino mang tao ang mag-alis ng joy na meron ako ngayong araw na ito dahil itong araw na ito ay ginawa ng Diyos para ako'y maging masaya. Hindi ang kawalan mo ng pera ang magiging dahilan para malungkot ka. Remember that God made this day for you to rejoice. Amen? Amen po ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na masira araw mo. Amen? Isipin na lang ninyo yon, yung pagkagising mo, ang saya-saya mo, pero dahil walang ulam, nasira ang buong araw mo. Sayang. Walang mabuting naidulot sa iyo ang pagiging malungkot. Yung sabi po sa Biblia, ang pag-aalala, ang pagiging malungkutin, wala yang mabuting naidudulot sa ating buhay. Hindi niyan madadagdagan ang iyong buhay, bagkus babawasan pa niya ang iyong buhay. Bakit? Yung araw na ito na dapat masayang masaya ka, sinira mo lang o nasira lang, nagpa-apekto ka kasi sa mga narinig mo. Nagpaka-stress ka, sayang ang 24 hours mo. Sayang ang isang araw mo. Na sana masaya ka. Amen? Let us choose to be happy. No matter what circumstances ang ating mararanasan, no matter what situation yung ating nararanasan, kung sino man yung mga tao na gumagawa ng paraan para masira ang araw mo, para hindi ka maging masaya, huwag kang magpapa-apekto. Masyadong maganda ang araw na ito na ginawa ng Diyos para ikaw ay maging malungkot. Uulitin ko, masyadong maganda ang araw na ito na ginawa ng Diyos para ikaw ay malungkot. Kaya huwag kang papayag na ikaw ay magmukmok. Huwag kang papayag na iyak ka ng iyak. Huwag kang papayag na ikaw ay laging nalulungkot. Bakit? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? How to have joy? Remember, God made this day for you to rejoice. Number 2 tayo. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ask God. Gusto mo sumaya? Humingi ka kay Lord. Kay Lord. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Kay Lord, ha? Kay Lord. Kasi pagka narinig yung humingi, nasa isip agad natin, tao eh. Kay Lord. Kaya hindi ka nagiging masaya, humihingi ka sa tao. Nag-e-expect ka sa tao. Ano sabi sa John chapter 16 verse 24? Until now, you have asked nothing in my name. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, ask and you will receive, that your joy may be full. Kaya ka pinapahingi ng Diyos para ikaw ay may matanggap at para ikaw ay maging, sabi mo sa iyong katabi, gusto ni Lord happy ka. Amen. Kaya ka pinapahingi kasi gusto ng Diyos na ikaw ay may matanggap. At bakit gusto ng Diyos na ikaw ay may matanggap? Kasi gusto ng Diyos na maging masaya ka. Ang sabi po dito, that your joy may be full. Kung masaya ka ngayon, 75%, humingi ka kay Lord, magiging 100% yan. That your joy may be full. Hindi kayo sa akin lahat. Sa Lord humingi at wag sa tao kasi mabibigo ka lang. Ulitin ko ha. Kung hihingi ka na lamang din, sa Lord ka humingi at wag sa tao kasi mabibigo ka lang. Hayaan mong gamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang creation para ipagkaloob sa iyo ang iyong kahilingan. Huwag agad ang nasa isip mo tao. Naalala nyo ba si Elijah? Si Elijah, siya ay nagkulong sa isang kuweba kasi alam niya na may papatay sa kanya dahil pinapatay that time yung mga propeta. At para siya makakain, ano ang ginamit ng Diyos para siya makakain? Uwak. Kasi hindi naman laging tao ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka.
Kayang gamitin ng Diyos lahat ng kanyang creation for you to be blessed. Naalala ko, kaya kwento ko na naman ito. May isa po tayong kapatiran somewhere na namomroblema sa pagkain sa kanilang ulam. During that time, bumabagyo. At ang sabi niya, Lord, wala po kaming ulam. Kawawa naman po yung mga anak ko. Lord, bigyan niyo po kami ng ulam. Wala po kaming makukuhanan kasi bumabagyo at bumabaha. Ano po ang nangyari? May dumating. Itanong niyo po sa akin kung anong dumating. May dumating na pusa na may daladalang isang isda, malaking isda. Buhay. Nakakuha yung isda ng, nakakuha yung pusa ng isda. At ngayon, nagkaroon sila ng ulam. Hindi siya humingi sa kapitbahay nila kahit may kapitbahay siya. Kaya na siya humingi? Kay Lord. Nag-gets po ba natin? Kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang creation para ipagkaloob sa iyo ang iyong kahilingan. Nang sa gayon, ikaw ay maging masaya. Sabi mo nga sa iyong katabi ulit, gusto ni Lord happy ka. Kapag ang Diyos nagbigay, hindi ka lang basta magiging masaya, kundi mapupuno ka ng kagalakan. Uulitin ko, kapag ang Diyos nagbigay, hindi ka lang magiging masaya, kundi mapupuno ka ng kagalakan. Amen? Iba kasi yung masaya lang kaysa puno ka ng kagalakan. Alam niyo po, ang taong puno ng kagalakan, 24/7 yan, kahit anong mangyari, hindi yan nagiging malungkot. Bakit? Punong-puno siya ng kagalakan. Naunawa po ba natin? Naunawa po ba natin? Humingi ka sa Panginoon. Kasi gusto ni Lord maging masaya ka. Pero may note po ako dito ha. May note po ako. Nakalagay ba yung note? May sulat bang note? Hindi ko kasi nakikita. Note. Ibibigay pa rin niya ito sa paraan niya at sa timing niya. Pero isa lang ang sure, magiging masaya ka. Hindi ibig sabihin humingi ka ngayon agad ibibigay. Hindi ibig sabihin humingi ka sa paraan na gusto mo, yun din ang paraan na gagawin ni Lord. Note, ibibigay yan ni Lord, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan niya. Ibibigay yan ni Lord, hindi sa timing mo, kundi sa timing niya. Pero ang sigurado, ibibigay ni Lord. At ang pangalawang sigurado, yung ibibigay ni Lord para sa iyo, magiging masaya ka. Amen? Sino sa inyo ditong nakaranas na tumanggap ng isang bagay na hindi ka masaya? Na-experience niyo po yun? Yung tumanggap ka ng bagay, pero parang hindi ka masaya. Yung parang blessed ka rin naman, pero parang hindi full yung kasiyahan mo. Lord, bigyan niyo naman po kami ng ulam na beef para at least magkaroon naman po kami ng pagkain. Tapos may nagbigay sa iyo, corned beef. Lord, ikaw kasi hindi mo specify eh. Corned beef tuloy na ibigay sa iyo. Hindi masaya. Masaya ka kasi may nagbigay pero hindi lubos ang kagalakan mo. Tama po ba? Nagigits po ba natin? Pero pag si Lord ang nagbigay, sa paraan niya at sa timing niya, iisa lang ang sigurado. So siguraduhin niyang masaya ka. Amen po ba? Amen po ba? Pangatlo po tayo. 1, 2, 3, go! Trust God. Psalms chapter 33 verse 21. As we trust, we rejoice with uncontained joy. Wow. We rejoice with an uncontained joy flowing from Yahweh. Okay? Yung kinanta po natin kanina. Kapag daw tayo nagtitiwala sa Panginoon, tayo po'y magiging masaya. Yung kasayahan na to is tinatawag na uncontained joy. Isang kasiyahan na hindi mo mapigilan. Isang kasiyahan na hindi mo kayang isipin. Okay? Kasi kapag nagtiwala ka sa tao, madalas nabibigo. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, walang salitang pagkabigo. Uulitin ko, pag nagtiwala ka sa tao, madalas nabibigo. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, wala yung salitang pagkabigo.
Amen? And sometimes, bakit tayo nalulungkot? We trust man. We trust people. Pinagkatiwalaan kita eh. Pero, bakit? Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako siniraan? Nagtiwala ako sa'yo. Kaya nawawala ang joy. How sad. Ang saya-saya. Di ba? Once na nagtiwala ka ng buo sa tao, mabibigo ka. Kasi even your trusted person can fail you. But God will never fail you. Amen? Amen po ba? Sa Diyos ka lang magtiwala. Hindi ko po sinasabing laging paghinalaan nyo yung mga katabi ninyo. Ang sinasabi ko, kung magtitiwala ka ng buo kay Lord, yung buong tiwala, huwag mo ibibigay sa tao yan. Amen? Kasi hindi lahat ng sinasabi niyan totoo. Amen? Hindi lahat ng sinasabi ng tao sa atin, yun ang totoo. Kaya once na nagtiwala ka na sa tao, dyan mawawala yung joy mo. Alam niyo ba, ang isang nakakawala ng joy is yung pagtiwalaan mo yung isang taong sobra mong pinagkakatiwalaan talaga. Tapos nabigo ka. Yung kahit gaano ka kasaya, yung sabihin natin 100% yung joy mo, tapos nagtiwala ka ng buo sa isang tao, yung 100% joy mo magiging 1. Ang bilis ng bagsak. Bakit? Yung tao na yung pinagkatiwalaan mo ng sobra. Kaya, God is teaching each and every one of us, yung 100%, yung buong pagtitiwala kay Lord lang natin ibigay. Huwag niyo ako mamimisinterpret. Hindi ko sinabing huwag kayo magtiwala sa tao. Sinasabi ko, huwag kang masyado or buong magtiwala sa tao. Bakit? Kasi they can fail you. Pwede ka nilang mabigo. Diba? Sino dito may mga asawa? Kas nga po kamay ng mga may asawa dito. Oo. Aminin nyo man sa hindi. Kahit asawa nyo na yan, na-fail pa rin kayo niyan. No. Birthday ko, wala man lamang labas. Nakakadismaya naman. Wala. Hindi niya ako binigyan ng ng gift. Mansari namin. Uy, anong mansari? Nagmamansari pa ditong mga mag-asawa. Magpipiling, tawag dito, teenager pa. Pagkakaalam ko, kahapon daw yata, GF's Day, tama ba? Girlfriend's Day. Nakakita ko lang. GF's Day daw kahapon. Ang ibig ko sabihin dito, even our wife, our husband, our children, our parents, wag natin ibigay sa kanila yung ating pinakatiwala. Ang ibigay lang natin sa kanila is pagtitiwala. Pero yung buong pagtitiwala natin, kay Lord lang natin ibigay. Amen? Amen ba? Magtitiwala ka na nga lang din sa Diyos. Magtiwala ka na lang din sa Diyos na para tuloy-tuloy ang kagalakan. Nagigets po ba natin? Magtiwala ka na nga lang din sa Diyos na para tuloy-tuloy ang kagalakan. Kumbaga, kay Lord ka na lang para tuloy-tuloy lagi ang kagalakan. Amen? Ang pagtitiwala sa tao ay isang kasawian or kalungkutan. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos, tunay ang kaligayahan. Amen? Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Kasi ang taong nagtitiwala kay Lord, kailanman ay hindi niya bibiguin. And you will experience uncontained joy flowing from Yahweh. Amen? Amen po ba? Number 4. 5 lang po to. Number 4. 1, 2, 3, go. Meditate the Word of God. Jeremiah chapter 15, verse 16. When you speak to me, I devour every word. Your word brings me such boundless joy. Kanina, uncontained joy. Ngayon naman, kapag nagtiwala ka kay Yahweh,
you will experience uncontained joy. Nagigets po ba natin? Balikan natin ha. Yung kanina, remember God made this day for you to rejoice. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Yung pangalawa, ask God that your joy may be full. Okay? Then yung pangatlo, you will experience uncontained joy. Ngayon naman, ang gustong iparana sa atin ng Panginoon, boundless joy. Tuloy-tuloy na kagalakan. Walang patid na kagalakan. Amen? Alam niyo nakakatuwa yung series natin ngayon. Alam ng Diyos, mula January hanggang July, marami kang pinagdaanan. Maraming sakit, napagod ka, nahirapan ka, nalungkot ka. Kaya sabi ni Lord, ngayong August, gusto ng Diyos, hindi lang pagpapala ang umagos, kundi ang aagos ngayong Agosto ay walang iba, kundi ang kagalakang nagmumula sa joy, sa Diyos. Amen? Amen po ba? Gusto ng Panginoon maranasan natin yung boundless joy. Amen? Kita ni Lord, to be honest, sino sa inyo dito this past months na nagdaan, aminin nyo man sa hindi, nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng matinding kalungkutan, nasaktan ka, napagod ka, nahirapan ka, taas nga pong kamay, be honest, ako, naranasan ko rin po. Na-disappoint ka, na-discourage ka, diba? Taas kamay, sige po. Let us be honest to ourselves. Diba? Sige po. Lahat po tayo nakakaranas. Alam niyo po ba, lagpas na po ng kalahati ng taon. Marami tayong mga pinapanalangin, marami tayong mga gustong mangyari sa ating Lord, sa ating magagandang bagay na galing kay Lord, pero hindi nangyayari. Nagigets po ba natin? And ang pinaka nakakalungkot doon, hindi natin kontrolado ang lahat. Amen? Amen po ba? Hindi natin kontrolado ang lahat. Pero we are so grateful because hindi po ito nagkataon lang na ngayong buwan ng August, ito yung ating mararanasan. Ito yung ating topic. Bakit? Kita ni Lord from January to July ang iyong mga naranasan. At sabihin mo to sa iyong katabi, deserve mong maging masaya. Amen. Deserve natin maging masaya. Pwede bang maging masaya naman yung totoong saya? Amen. At sabi dito, when you speak to me, I devour every word. Your word brings me such boundless joy. Maraming salita ang pwedeng magpabago ng emosyon natin. Gawin tayong malungkot, disappointed, matakot, marami pang iba. Ngunit tanging salita lamang ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Amen? Sino sa inyo dito, be honest, every time you hear God's word, nagiging masaya ka? Nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Diba? Iba kasi yung word of God. Alam ninyo, yung sabihan ka ng isang tao na mahal kita, medyo common. Pero sabihan ka ng tao na mahal ka ni Lord, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit ano pang nagawa mo, it can change their life. It can bring joy to them. Bakit? Kasi yung mga tao na hindi na nila nararamdaman yung pagmamahal ng kapwa nila tao, tanging ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ang kanilang kailangan. Amen? Ito po ang kayang gawin ng salita ng ating Panginoon. Ang salita lamang ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Iba pa rin talaga yung Word of God kaysa sa mga quotes. Iba pa rin talaga yung Word of God kaysa sa mga words of encouragement. Tama ba? Iba pa rin yung dating eh. Diba? Yung words of encouragement kasi, yung mga quotes, ano lang yan eh, parang panandalian lang yung rema sa atin eh. Pero yung salita ng Diyos, grabe. Amen? Sa pangako pa lang ng Diyos, magiging masaya ka na. How much more kapag nalaman mo at naging reveal sa iyo na sobrang mahal ka ng Diyos. Amen?
As you meditate the Word of God, mas mauunawaan mo na mahal ka ng Diyos at sapat na yon na dahilan para maging masaya ka. Amen? Alam niyo po, meron po akong isang nagawang kanta. Sabi po dun sa nagawa kong kanta, tinanggap mo ako sa kabila ng aking kasalanan. Pinili mong mahalin sa kabila ng aking karumihan. Sa'yo ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na walang hanggan. Sa'yo ko natagpuan. Nung ginagawa ko po yung kanta na yon, ang tingin ko sa sarili ko is marumi, makasalanan, hindi karapat-dapat. But God reveals me through His Word. While you are still sinners, I die for you. Sa Tagalog po, nung tayo'y makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. God demonstrate His own love for us. While we are still sinners, Christ died for us. Pero yun, hindi inintay ni Lord na maging mabuti ka para siya'y mamatay sa iyo at i-demonstrate niya yung love niya. Hindi na niya inintay yon. Kahit nung makasalanan ka, kahit nung hindi mo pakilala si Lord, mahal ka na ng Diyos. At sapat na yung dahilan para maging masaya ka, na may alam ka na tunay na nagmamahal sa iyo, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Grabe magmahal si Lord. Yung love ni Lord ay sapat na para maging masaya tayo. At mas mauunawaan natin yung love ni Lord as we meditate the Word of God. Kapag dumarating yung time na hopeless ka na, dumarating yung time na feeling mo, ang sama-sama mo na, isa kang napakalaking failure, but as you meditate the Word of God, yung salita ng Panginoon, magbibigay sa'yo ng panibagong kalakasan. Alam niyo po, sabi po sa Bible, one time si David po yung nagkasala, at meron po siyang isang panalangin na talagang tumatak sa akin. Ang sabi po ni David dun sa kanyang Psalms, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Hindi niya hiningi na wag siyang mapahiya. Hindi niya hiningi na mapanatili yung kaharian sa kanya during that time. Hindi niya hiningi yung mga pagpapala. Ang hiningi lang niya, Lord, i-restore niyo po sa akin yung nawalang joy. Alam niyo, sometimes, sa tao na sobrang lungkot, mas pipiliin niya yung joy kaysa pagpapala. Kasi hindi lahat na may pagpapala, masaya. Pero naniniwala ko, yung tao na walang pagpapala, kahit walang pagpapala, pero may joy na galing sa Panginoon, yun ang tunay na masaya. Amen? Kasi hindi nakadepende ang joy niya sa mga material na bagay, kundi sa Panginoon. Naunawaan po ba natin? Nagigets po ba natin? As we meditate the Word of God, it will bring us joy in any negative circumstances. May problema ka? Nag-aalala ka sa pambayad, biglang nabasa mo yung word ni Lord. Sabi ng Bible, kung ang mga ibon hindi naghahasik, di nag-iipon, ay pinapakain niya, ikaw pa kaya? Ano sabi ng Bible? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Nagigets po ba natin? As meditate the Word of God, sa bawat negative circumstances na nararanasan mo, doon mo makikita na may salita ang Diyos na nakahanda para sa iyo. And it will bring us joy. Kaya I just want to encourage every one of us. Sino po sa inyo dito may mga Bible? Tas nga po kami na may mga Bible. Yan. Bible app. Bible app. Pwede rin po sa mga I just want to encourage everyone. Hindi ko po kayo kinocommand ha. Huwag niyo pong gagawin to kapag ang dating sa inyo nung sinasabi ko, inuutosan ko kayo o inuobliga ko kayo. Okay? It is an encouragement. I just want to encourage every one of us, every day, let's try
let's try na magbasa ng salita ng Diyos. Okay? Pagkagising mo, magbasa ka ng salita ng Diyos. At hayaan mo yung salita ng Panginoon na yon ang magbigay ng magandang araw mo. Amen? Because the Word of God will bring us joy in any negative circumstances. Last, number 5 na po tayo. Ito po ang pinakamasarap sa lahat. Pakilagay, 1, 2, 3, go. Be in the presence of God. Sino po sa inyo dito kanina naramdaman ang presensya ni Lord? Diba? Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Iba yung pakiramdam na tayo nag-worship kay God. Amen po ba? Amen po ba? Ito po yung joy na unexplainable. Kung merong uncontainable na joy, ito naman po yung unexplainable, yung hindi mo ma-explain, yung nararamdaman mong kaligayahan. Psalms chapter 16 verse 11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, ano sabi po doon? There is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Walang hihigit na kagalakan ang mararanasan natin sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Walang hihigit na kagalakan ang mararanasan natin sa presensya ng Diyos. Tanging sa presensya lamang ng Diyos natin mararanasan ang tunay na kaligayahan na ating hinahanap sa matagal ng panahon. Amen po ba? Nagigets po ba natin? If you want to experience that unexplainable joy, that fullness of joy na sinasabi ng Biblia, ano po ang kailangan nating gawin? Be in the presence of God. Yung pagpunta niyo po ngayon dito sa simbahan, it is a good choice. Bakit? As you go to this church, dito nyo may experience yung tinatawag na tunay na kagalakan. Amen po ba? And last po, hindi ang presensya ng sino mang tao ang lulubos sa kaligayahan mo. Tanging presensya lang talaga ng Diyos. Wala nang iba. Sino po sa inyo dito, kapag kakasama niya yung kanyang minamahal, masaya siya? Yung presence, sometimes mas gusto natin yung presence kaysa sa present. Anong ibig sabihin present? Yung binibigay niya. Nagigets ba natin? Mas gusto natin yung time together kaysa sa gift. Pastor, parang mali. Parang mas gusto ko yung gift kaysa yung presence niya. Hindi. Yung totoo pong nagmamahal, mas preferred po niya yung presence kaysa yung present. Amen? Yung kahit wala kayong kinakain, basta magkasama lang kayo, masaya ka na eh. Di ba? Nagigets ba natin? Hindi yung kumakain ka lang mag-isa, ang dami mga pagkain galing sa kanya, pero mag-isa ka lang. Di ba? Iba yung nararamdaman nating joy kapag kasama natin yung ating minamahal. How much more kapag alam mo na kasama mo lagi si Lord. Amen? Hindi lang to basta alam. Ito'y katotohanan na kasama natin si Lord. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Pwede po ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Come on! Yung malakas na palakpak, lahat ng mga gustong makaranas ng kakaibang joy na nagmumula sa Panginoon. Come on, let's give God the best clap offering of praise to Jesus. So let us close our eyes and bow down our heads. Sa oras na ito, before we pray, pwede ba nating awitan ng Panginoon? Let us be in the presence of God. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago.
pangako mo sa akin. Yes, thank you Lord. Sasamahan mo ako, pasasalamat ko sa iyo. Buong puso, papurit pagsamba. Ang alay ko, ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako, pasasalamat ko sa iyo. Buong puso. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon at sabihin natin sa Panginoon, pasasalamat. Ang alay ko, pasasalamat ko sa iyo. Buong puso, papurit pagsamba. Misan pa, come on. Pasasalamat. Misan pa, sa iyong pinakamalakas na tinig, sabi mo, pasasalamat. Papurit pagsamba. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo. Come on, pasalamatan mo si Lord. Pasasalamat ko sa iyo. Buong puso, papurit pagsamba. Ang alay ko sa iyo. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang Panginoon. Salamat, Panginoon, for this month na amin pong pag-aaralan at ituturo mo po sa amin yung joy. Because we believe na ang bawat isa po sa amin dito ay gusto mong maging masaya kami. Kaya, Father God, lubusin mo pa ang kagalakan namin sa buwan na ito. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen.